sa Bongbong Song Cover Contest at may nanalo na po ng ating weekly at kontakin mo na ako. Ang nanalo po ay si ang nanalo po ng ating weekly contest, makukuha ka ng 1,000 pesos. I-PM mo ko. Ang nanalo ay si Teka lang ha, nakalimutan ko. Ang nanalo pangalan nito. Teka lang ha, hindi ako prepared eh. Ang nanalo ay teka lang ha, number 5. Congratulations, Beverly Bacalso. Manalo ka ng 1,000 sa ating weekly finals. Yan, siya po nanalo. Ito po si Beverly, ang ating weekly winner, 1,000 pesos. Bawat habang tinig kayong daan sa sariling bayan, ika'y hinuskahan, ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Nagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mo lahat ng dusa. Romeo, thank you ah. Matataka, hindi kaya ng iba. Come on, Beverly. Kahit sugatan, Itodo mo! kahit lumuluha, Itodo mo! iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongga, hindi ka kailanman iiwan. Oh yeah! Lealis kang hanggang dulo'y nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang Yeah! Nakita nyo naman ah. Beverly Bacalso, i-PM mo na ako. Ikaw ang ating weekly winner. At maghihintay ka na para sa ating grand finals kung saan mananalo ka ng 7,000 for first prize, 5,000 for second prize, or 3,000 para sa ating third prize. I-PM mo ako, ibibigay ko na ang 1,000, ay bali 800 na lang, may commission akong 200. Promotion, bali mananalo ka ng 200, ay 800, 200 sa akin. Komisyon, kailangan may komisyon ako. Ang hirap mag-promote, araw-araw yan. Ha? Manalo ka ng 800. Oy, Beverly Bacalso! Thank you, boss. Kita-kits sa finals. Beverly Bacalso, nandiyan po pala siya. 800 ka lang, ha? Huwag ka lang umarte, kokotongan kita. Ha? Okay, congratulations, Beverly Bacalso. Kita-kita tayo sa finals. Waiting ka na, magpakulot ka na, magpa-cutics ka na, mag-ching-changso ka na. Hintay ka na sa finals at sa mga magpapasa. Nandiyan po, nakapin kay Mamula Lane. Nakapin po dyan. Ipasa nyo na po. May page din tayo. Magpasa na kayo. Ganitong-ganito. Parang kay Beverly. Napakalupit. Isa ba, Beverly? Pasok! kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Oh, yeah! Bongga, hindi ka kailanman iiwan. Lealis kang hanggang dulo'y nandyan.
sa lungkot mo at saya, pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ang galing mo! Ang galing mo, Beverly! Ang galing mo! Deserve na deserve mo! Si Beverly po ay umabot ng 800 votes. Yung iba po, 200 lang. 800 votes po ang inabot ni Beverly sa ating YT at FB. Ganun po siya ka-favorite. At sa ating judges po, siya po ang nakapag-deliver ng tamang-tamang blending po ang sabi ng judges. Sabi po ng ating judges, siya rin po ang may tamang tono. Yung iba daw po, delay, parang girlfriend, kaya hindi pumasa. Yan po, si Beverly po. Yan, siya lang ang nakapasa. Tama-tama. Tama-tama po yung blending. Okay? Okay. Congratulations, Beverly. Ikaw ang ating favorite ng ating mga judges. Ikaw ang nanalo. Pero ako, bet ko yung contestant number 8 eh. Ako, bet ko yung contestant number 8. Diba? Teka lang. Sandali lang ha. May kausap lang ako. Sandali. Meron tayong kausap. Importante to. Expose ito eh. Diyan lang kayo ha, may expose tayo, sandali lang, pumayag eh. Pumayag yung expose natin, saglit lang po ha. Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga matalino, pero bakit na yon mukha kayong tanga at gago. The fake news yan, tinawag sa kongreso, nagtago sa lungga. Matapang lang talaga sa social media, pero sa personal ang pangit nila. Per Duterte sa kalam, ang puon nilang nakadaya, pero silang diablo, silang masama. Mga kulto ito na walang hiya, huwag tularan o galing diablo yan. DDS, utak luga, the DDS tanga-tanga. The DDS, utak luga, the DDS tanga-tanga. Ang lakas niyong magmura, kala niyo'y matapang, pero pag nahuli umiiyak sa tabi. Duwag, mga edukado raw pero walang diskarte, kaya binenta ang boto sa pangakong tae. Hoy, utak niyo'y parang lugaw, maputik, malab na walang laman kundi sabaw. Kala mo matapang, sus, plastic lang yan, pag may tunay na laban kayo'y nagtataguan. Terte sa kalam, ang puon nilang nakadaya, pero sila ang diablo, sila ang masama. Mga kulto ito na mga walang hiya. To DDS, utak luga, the DDS tanga-tanga. To DDS, utak luga, the DDS tanga-tanga. Grahoy mga tanga, wala kayong ambag, kundi fake news sa pagmumura sa FB lang. Isang tanong lang, may nagawa ba idolo nyo? Wala, kundi utuin kayong mga bobo. Okay, congratulations. Lipat na po tayo dito. Maraming salamat, Beverly. Congrats. And lumipat na po tayo dito. Syempre, wag nyo pong kakalimutan ang Abalos. Ito po si Mr. Abalos, ang best friend ng Pangulo, ang magaling na DILG, ang magaling na mayor, lahat na lang magaling. Yun si Abalos. Pasok! Si Attorney Benhur Abalos ay 3 dekada nang nasa serbisyo publiko at unang nagsilbi sa Mandaluyong City bilang mayor noong 1998. Sa kanyang pag-upo, binansaga Tiger City ang lungsod dahil Totoo yan. Dahil po sa pag-upo ni Mr. Abalos na Bagsagan Tiger City o isa sa pinakamaunlad, isa sa kinatatakutan dahil sa sobrang paglago ng syudad. Yan po si Abalos. gawa ni Attorney Benhur na ang second smallest city sa Metro Manila ay maging isa sa pinakamayamang lungsod sa buong Pilipinas.
Sa loob ng 15 taon, naging prioridad ni Attorney Benhur na mabantayan ang kalusugan ng mga bata. Yan talaga mga politikong kahanga-hanga. Sa totoo sa inyo lang po ha. Binabantayan po ang kalusugan ng mga bata. Totoo po yan ha. Kasi po meron bang magpupolitiko dito ngayon, yung dating pastor, winawalang niya yung kalangitan ng bata. Huwag niyo po iboto yun. Ha? Meron po kandidato sa PDP. Hindi po ako naninira. Sinasabi ko lang yung totoo. Akala nila maililigtas sila sa kalangitan. Yung pala papasukin po yung kalangitan ng bata. Hindi po ganun ang politiko. Ang politiko po ay iniintindi po ang kalusugan ng bata. Yan po si Benhur Abalos. Yan po si Benhur Abalos. Iniintindi niya po ang kalusugan ng bata. Samantalang yung PDP, pastor daw siya pero pinasok yung kalangitan, minales siya ang minor de edad na bata. Hindi po gano'n. Kaya Abalos tayo. At meron pa sa PDP, pinagpapatay ang bata, shit happens. Ganun po ba ang gusto nyo, mga kanguso? Ha? Excuse me po. Mga kanguso, ganun po ba ang gusto natin ng mga politiko ngayon? Ang mga bata po ay minumulestya sa murang edad nila, mga kanguso. Pero naman po doon sa PDP, hindi po naman minulestya, pinatay po mga kanguso. At ang sabi pa, shit happens. Kalbong walang ya. Diba? Hika na yan, Mami Cheche. Kaya dito na tayo sa ating pambato. Hindi po siya number 2, hindi po siya number 3, hindi po siya number, ewan ko, basta siya ay number 1 sa balota. Ayan o, Benhur Abalos. Diretso. Oh, ay. Senator Benhur, promote na promote to ha. Baka naman po. Baka naman, Senator. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng free prenatal check-up at nutrition program sa mga buntis. Kita mo, nutrition program sa mga buntis at libreng check-up sa mga bata. Chine-check up po yung bata kung okay. Yung pastor anong ginawa? Chineck up yung kalangitan. Pusang amang yan. At sapat na feeding programs. Naging susi ito sa kagalingan at katalinuhan ng mga batang Mandalenyo para maging number 1 sa 2022 to 2023 National Achievement Test ang lungsod. Oh, School Division of Mandaluyong City, top 1 nationwide. Kita mo naman, oh. National Achievement Test. Oh. Sinigurado rin ni Attorney Benhur na walang batang maiiwan ang kalusugan. Kaya't nagbigay rin ang city government ng libreng therapy at medical services sa mga kabataang may special needs. Yan po ang ating pag-usapang konti lang. Sa ating po mga magulang, katulad natin, ang hirap po pag may special child ka. Kami po, dito sa pamilya ko, meron po kaming isang special child na pamangkin ko po. Ang hirap po. Ang hirap po. Yung therapy po, umaabot pinakamababa 15,000. At bukod pa doon, yung per attend mo ay umaabot ng 3,000. Therapy pa lang po yon. Napakahirap po. Pero ngayon po si Abalos, yung utak niya advance. Biro mo, magkaroon siya ng programa, magkaroon po siya ng programa para sa mga special child. Ang laking menos po sa mga magulang yan. Dahil po pag may special child ka na bata, hindi naman po sinasabi natin pabigat. Kumbaga, ang therapy po niyan ay talagang hindi mo makakaya. Kaya po si Abalos nagkaroon siya ng programa at sumasaludo tayo. Bilangin niyo po ang mga ganyan na politiko na iniintindi po ang espesyal na mga bata.
Si Abalos po ang isa dyan. Kaya sumasaludo po tayo sa ating Benhur Abalos na naging kasangkapan ng ating Panginoon Diyos para matulungan po ang ating mga special child na mga bata. Mabuhay ka, Senator Benhur Abalos. At nabibilang sa mga pamilyang kapuspalan. Ito ay sa pamamagitan ng Project Teach program na siya ring naging United Nations Public Service Awardee. Noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, na-appoint si Attorney Benhur bilang MMDA Chairman kung saan nagkaroon ng pagkakaisa ng lahat ng Metro Manila Mayors. Sa kanya po nabuo yun. Nagkaisa po ang lahat ng mayor, lahat po nagkaroon po sila ng League of Mayors na kung saan ang mga bawat mayors po ay magko-coordinate. Yan po ang gawa ni Benhur. Kumbaga, halimbawa sa Parañaque, problema po yung Baclaran, napaayos po niya yan. Sa Divisoria, napaayos po yan sa coordination po ng ginawa ni Abalos na League of Mayors. Galing ni Abalos, di ba? Instrumental din ang paglunsad niya ng Vax as One program na nakatulong sa pag-deliver ng COVID-19 vaccine at napabilis ang pagbukas ng ekonomiya sa Metro Manila. Nagpatuloy ang paglilingkod sa bayan ni Attorney Benhur nang i-appoint siya ni President Bongbong Marcos na maging Secretary ng DILG. Sa programa niyang Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o BIDA program, naging drug-free ang may libo-libong barangay sa buong bansa. Pinangunahan ni Attorney Benhur ang cleansing sa hanay ng PNP kung saan 18 high-ranking officials ang na-dismiss sa serbisyo dahil sa kanilang kaugnayan sa illegal drugs. Huwag po nating kalimutan, si Abalos po ang nagtataglay ng pinakamalaking huli ng droga sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya po ang nakahuli sa bataan ni Duterte na si Mayo. Tandaan po niyo yan, ha. Huwag niyong kakalimutan yan. Record yan ni Abalos. Siya po ang nakahuli sa bataan ni Duterte na si Mayo sa Tondo. May stockroom po sila Duterte ng droga sa Tondo na ginagamit nilang pangtanim-tanim noon. Saan? Pantanim-tanim po sa atin para palabasin na tayo ay maraming droga. Si Abalos po ang nakahuli niyan. Yan po ang nahuli ni Secretary Abalos. Nahuli niya yan. Bataan ni Duterte, i-google nyo pa, si Mayo. Nahuli niya si Mayo na lahat po ng pulis ay nagtuturuan. Hindi nila alam kung ano sasabihin. Pero ninuli yan ni Secretary Benhur Abalos. Ganun po kagaling ito. Nagsilbi itong warning sa buong kapulisan na seryoso ang gobyerno sa bloodless drug war. At kaugnayan nito, siniguro ni Attorney Benhur ang pantay na pagtingin ng batas sa lahat ng siyang dulot ng pagkakaaresto ng mga high-profile suspects tulad nina Teddy Mejia, former Bamban Mayor Alice Guo, at Pastor Apollo Kibuloy. Yan po ang hindi rin mabubura. Kita mo kung achievements lang po ang pag-uusapan. Wala. Tignan mo si Bato. Anong achievements niya? Pidea Leaks? Asan ang Pidea Leaks mo, Bato? Oo. Kinampihan pa ni Bato si Kibuloy. Kinampihan pa ni Bato de la Rosa si Kibuloy. Kaya pag binoto niyo po ang PDP, mamamatay tayong lahat sa Pilipinas. Sabi ko sa inyo. Gutom. Kung ano po kabantot. Eto po kung paano po kabantot ang senador ngayon, Senado, lalong babantot pag naupo po ang PDP. Paalam Pilipinas. Dahil sa pinakitang leadership ni Attorney Benhur, ay kinilala siya bilang top-performing cabinet secretary sa lahat ng ahensya ng gobyerno na nagpataas din ng tiwala sa DILG at sa kanya bilang isang public servant. Ilan lamang ito sa mga accomplishments ni Attorney Benhur Abalos na makakamit ng lahat basta't may gawa at hindi salita.
Yan na. Ano mo, dito na po tayo sa may resibo. Mga libag, mga karayuma, dito po tayo sa may resibo. At ang resibo po ni Abalos ay hindi basta-basta. Ang resibo niya po ay talagang mapagmamalaki mo. Alice Guo, Kibuloy, Mayo. Yan po ang mga breaking the record sa ating Pilipinas. Hindi po basta-basta magagawa yan. Pogo, Alice Guo. Manyakis, Minordiidasis, Minanyakis, Nikibulosis, kay OJC. Shabu, kay Mayo, breaking the record. Dito na kayo kay Abalos. Kaya wag ka nang pagdating mo sa Mayo, yung number 1, itipan mo na kagad. Alisin mo yung mga team itim. Itiman mo lang yun, yung team itim, wag boto yun. DDS utak luga, DDS tanga-tanga, DDS utak luga, DDS tanga-tanga, DDS utak luga, DDS tanga-tanga. Okay, dumako na po tayo dito. Ano ba ang pinagmamalaki nito ni Sara Duterte? Ano ba ang ninangalngal ni Sara Duterte? At kung umasta siya ay kala mo matinong matino, pero mas maitim pa si Sara Duterte sa itim. Ayon po kay Mon Tulfo, mabuti naman at nagkabati na ang mag-amang Digong at Sara. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, wala pong magandang relasyon ng ama at ang anak na ito. Wala pong magandang relasyon. Nagkakasumpaan to sa isa't isa na kinamumuhian nila ang bawat isa. Ngayon, palabas nila na mahal na mahal niya si Digong. Fake news kagad yon. Sabi ni Sara, kung hindi lang daw sa pagkakakulong ng kanyang ama sa dahig, baka di pa sila bate. Kita mo? Simula po nung bata si Sara hanggang sa nagkaiwalay sila ng magulang ni Sara ay kinamumuhian niya ni Sara yan. Kaya wag po kayong patangay. Nagpapasalamat pa ang Mokang kay BBM dahil kundi sa Pangulo na nagbigay daw ng go signal para dalayin si Digong sa daig. Di sila magkakabating mag-ama. Kasi nga po, pag ang tao nasa downfall ka na, wala ka nang magagawa kundi magsisi. Mukhang nagsisisi na yata si Digong sa kamanya-kanya, pagpipinger niya, pagpatay niya sa mga Pilipino. Siyempre, punong-puno ng sarkasm yung kanyang pagpapasalamat kay President BBM. That is, if you are discerning, bago ang dahig drama, malaki ang alitan ng mag-amang Sara at Digong. Tama yan. Nakita po natin yan sa litsunan na kung saan ang mahihirap ng mga tao, ang pananghalian po ay lechon. At habang nananangalian po sila, imbis na masaya pong kumakain, nakasimangot silang dalawa. Ganyan po kademonyo ang dalawang yan. Bago ang dahig drama, ang alitan ng mag-amang Sara at Digong, kung ikaw ay magbabasa ng dyaryo, nanonood ng TV News, masyado ang pamabastos ni Sara sa kanyang ama. Parang di nga niya ama ang turing kay Digong sa pambabastos niya mismo sa publiko. At nga po, sinare ko sa inyo na si Hanilet po, ngayon na lang sila close. Dati po, ang kotse ni Hanilet na binibigay ni Digong ay pinagpapalo ni Sara yan ng baseball bat. Kaya plastikan lang po ang nangyayari dyan. Para lang po mapakita ang image na ang mga Duterte ay mabuting pamilya. Kailan nangyari yung pusang ama? Parang hindi nga niya ama ang ituring kay Digong. Tama yan. Sa pambabastos niya mismo sa publiko. Lumaking spoiled brat si Sara at parang takot si Digong sa kanya. Siyempre,
Yan nga po yung sinabi ko rin sa inyo na itong mag-amang to, kaya takot po, totoo pong takot si Digong kay Sara. Kasi nga po, lahat ng hatred po, dala-dala ni Sara. Unang-una na po dyan ang paghihiwalay nilang pamilya. At si Sara po, lumaki pong above normal. Okay? Si Sara po, lumaki po siyang above normal, in-spoiled ng nanay, at ang tatay niya po walang pakialam sa kanila, kung hindi lang turo-turuan sila, kapag may kaaway si Sara, pinapatay kagad ni Digong. Ayun na lang yung pinakaregalo. Papa, may kaaway ako, Papa. Nasaan? Ayan, okay, patayin ng buong pamilya. Isang beses nakausap ko si Digong sa Malacanang noong nasa pwesto pa siya. Nagsumbong siya sa akin na ipinagbili ni Sara. Inday ang tawag niya sa anak niyang babae. Ang lahat ng kanyang mga big bikes na walang paalam. Ganun po si Sara Duterte. Gagawin niya at gagawin niya ang gusto niya. Miski si Digong ang sagasaan niya, gagawin niya. At pag hindi po natupad yon, nakita niyo naman, magwawala siya. Mahilig kasi si Digong ng malalaking motorsiklo. Nang sinabi ko sa kanya na dapat niyang pagalitan si Sara, napatingin lang siya sa akin. Nakita ko ng personal kung paano tratuhin ng maldita si Digong. Natutuwa ako na nag-reconcile na sila. Yan po ang totoong kwento. Hindi po totoo yung father and daughter very good relationship. Wala pong father and daughter very good relationship. Meron po relation shit. Oh shit. Kaya wag po kayong papabudol sa pamilyang yan. At ito po, ang sinasabi ko sa inyo, na ganyan po ang ugali ni Sara. Maldita, impactita, bratinela. I think the reason why ito. Yan po ang totoo. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga